All right, welcome to my channel again. Share your story, Rony Harobel. Well, dito naman po tayo ngayon sa ating where we gonna talk about this situation again from the flood control budget. Oh no. Inamin ni Secretary Manuel Bunuan na may konsabahan sa flood control budget. Pakinggan natin mamaya na naman ito. Parang hindi na matapos-tapos ang mga istoryang ito dahil napakalaking pira ang nawala po sa ating Pilipinas. Oh no. Well, si Secretary Manuel Bunuan ay isa pong secretary by ang Department of Highways, no? Or natawag po nating DPWH. Kaya po siya talaga ang ayan na. Well, ganun po talaga kasi ikaw yung secretary, kaya inamin niya rin po na talagang mayroon. Parang alam niya eh. Grabe! Anyway, pakinggan po natin ang ating senator po. Si Senator Erwin Tulfo na siya po ang inaamin niya dito si Secretary Manuel Bunuan kung may mga kuntsabahan. Ano magkuntsabahan? Malalim na Tagalog to, no? Kuntsabahan, meaning another word, partida ba? Or another word, hatian. Oh, tama ba? No? Tama. Well, sige. Tingnan natin ito. At tingnan natin ano naman ang mga nangyayari dito. Okay, let's go to what's... Mr. Chair, Mr. Secretary, ano po, wala po kayong list. Kagaya po nasabi ni Senator Raffy kanina na isa lang po ang kuan, pero lahat pumasa, isa lang ang blacklist nyo. Of this 15, lahat po ito good performance so ito since 2022. Lahat po nagawa nila, na kumpleto nila yung project. As far as our monitoring records are concerned, Mr. Chair, this is completed naman yung sa records namin, no? Completed. As far as the central office records are concerned, actually, I'm not saying that in the field this could be a different story, but actually in our monitoring records in the department, they are completed because completed po lahat yung records, completed po. Completed, pero what I'm saying is like hindi nyo sigurado sa inyo sa main office, lalo na yung office mo, kung yung proyekto kagaya na pinakita ni Chair Marcoleta kanina, yung wasak o durog na tulay or whatever it is, yung embankment, hindi ho ninyo monitor yan? Kasi Hindi. Because we... so pwede kayong dayain ng mga tao ninyo sa region, sa district, pwede magsinungaling at sasabihin, Secretary, tapos na po ito. So wala kayong way to find out na yung project na yon completed at hindi substandard? Wala pong ganon? Well, we rely actually on the data that is fed to us, actually, the central office, Your Honor, at that point in time. No? But, This data, Mr. Secretary, you're just relying sa mga tao ninyo sa field, sa district engineer, Yes, Your sa Honor. regional director. Yes, Tama sir. po? Tama po. So, ang ibig niyo pong sabihin, yung dadaan ng tulay, pupunta ako sa probinsya ngayon, hindi ko sigurado kung safe po ba yun, talagang matibay ba yun, because you're just relying. Paano kung substandard po yung tulay? Kagaya po nang nangyari sa Kabagan, Isabela. Paano po yun? How? How will you know? How will I know? Na driver mo, kasama ko, pamilya ko, mag-out of town kami, long weekend pa naman next week, this Thursday. Paano pala kung substandard pala ho yung tulay na yun? Let's not talk about flood control muna. Let's talk about these projects. Kung hindi po ninyo na-monitor, at yung umaasa lang kayo sa mga tao ninyo, how are we going, ika nga, masasabi natin, safe yung kalsada na yan, safe yung tulay na yan? Kung umaasa lang po kayo sa report ng district engineer, project engineer, regional director, may kutsabahan ho yan eh. Let's face it, alam niyo naman ho, may kutsabahan. Tama po ba? With your RD, DE,
project engineer at saka contractor may konsabahan na yan, Mr. Secretary. Your Honor, I think your premise is correct. That I think at the central office, even me, Mr. Chair, Mr. Secretary, ano po, wala po kayong list. Yung kagaya po nasabi ni Senator Raffy kanina na isa lang po ang kuan, pero lahat pumasa, isa lang ang blacklist. Well, Of ayan this po 15, at, lahat po ito good. Okay? Kita na mo na natin, di ba? Napaamin talaga. No? Mr. Chair, Mr. Secretary, ano po? Case po ay talagang tagili dito yung si Secretary Manuel Bunuan sa mga ganitong sitwasyon. Kahit makita mo sa kanyang mga mukha ay talagang hirap siya, no? Pero siyempre natural, inamin yan, talagang mayroon po talagang kontsabahan. Oh. Kaya po sa ating pong mga patuloy na itong mga flood control budget ay talagang grabe ang pira dito. Talagang talamak po ang korupsyon. At mula po noon, may dito po talagang number 1 sa DPWH ang laging binabanata ng ating mga dating mga newscaster, mga dating mga talagang binubuko po ang pangyayari po patungkol dito sa flood, sa mga pagdating po sa inatawag po budget ng DPWH. So, wow. Well, that's the realidad po na talaga nangyari sa larangan po ng budget nito ng flood control or flood control budget na talagang nakita natin na mapakarami po. Halos po sa Facebook, sa social media, sa TikTok, YouTube, saan man po tayo pumunta ng mga kahit Instagram, may talagang grabe po ang patungkol ito na tawag po nating usapan sa flood control budget. So isa na po tayo nag-uusap dito, patungkol dito. Well, ganun po talaga ang buhay, no? Sa politiko talagang ganyan eh. Hindi na talagang basta pira po talaga, nakakasilaw sa tao. Kahit sino po talaga. No? Kahit pa ako, hindi po ako makapagsalita na pag nandyan ako. Mahirap po. Pira yan eh. Talagang masusunog ang kaluluwa mo. Yes, grabe talaga ang pira, no? Sa flood control budget. Kaya napaamin ni Senator Erwin Tolfo, si Secretary Manuel Bunuan na patungkol po mayroong kontsabahan sa flood control budget. Maliwanag yan sa sikat ng araw na sinabi po ni Secretary Manuel Bunuan. Anyway, maraming salamat po sa patuloy na pagpakinig sa aking channel. Itong content to the video reaction and being a commentary po sa ganitong sitwasyon. Iba-iba pong ating pinag-usapan sa buhay ng tao, nangyayari, right, di ba? Sa anong klase, politika man, mapa-religious man, o kaya sa as long that we have to express the serious story. Okay? At alam po natin ang buhay natin ay talagang ganyan. Talaga, hindi natin maiwasan na talagang nandyan. Di ba? Minsan nandun po, pag nandun ka po, mayroon pong mga sa ngayon sa mga social media, mahilig na po talaga mag-share your story. Instead tutulungan ka, video mo na. Oh, no. Video mo na. Ganun po talaga eh. Kasi aksidente, videoan muna. Grabe. Tapos nag-uusap ka, nag-aaway kayo, videoan ka rin. Talamak niyo ng share your story. Well, this again, this is Share Your Story Ronnie Harbel. Maraming salamat po. Sabi ko nga hindi pa kayo nagpag-subscribe, please subscribe to my channel and click the notification bell. Like. Yes, paki-like na lang po. Then comment the comment sections that according to this video. Okay? Maraming salamat. See you again for the next video. Ating pag-usapan na naman, share your story. Bye-bye. See you again the next video.